Umani ng batikos ang pagbulatlat ng ilang mga kongresista sa personal na buhay ni Senator Leila De Lima sa House hearing kahapon. Samantala nagpalitan naman ang akusasyon sina Senator De Lima at Speaker Pantaleon Alvarez. Tinawag ni Speaker Alvarez si De Lima na liar, samantalang tinawag naman o sinabi naman ni Senator De Lima na mukhang hinusgahan na siya ni Speaker Alvarez bago pa matapos ang investigasyon o ang hearing ng Kongreso. May report si John Consulta. Sa isang panayam sa telebisyon, tinawag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na serial liar si Senadora Leila De Lima. Ani Alvarez, kahit may mga hindi pagkakatugma sa testimonya ng mga testigong humarap sa pagdinig ng kamera, lahat naman daw sila. Si De Lima ang itinuturong sentro ng kalakalan ng iligal na droga sa Bilibid. Bumuelta si De Lima. Sinabi niyang ipinapakita raw ng pananalita ni Alvarez kung gaano anya kakilid ang kanyang utak. Patuloy raw itong nahusgahan na siya ng naturingang pinuno ng kamera bago pa man daw ang pagdinig. Dagdag pa ni De Lima, sana raw ay humarap muna sina Alvarez at mga kagaya niyang kongresista sa salamin at makikita raw nila kung sino ang bastos, walang galang sa kababaihan at tunay umanong sinungaling. Umani naman ang batiko sa social media ang pagtatanong ng mga kongresista sa pagdinig kahapon. So, palakas ng palakas ng pag-intensity 5. Kailan kayo nag-climax intensity 5? Anong year? At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag. Yan ba, nagsasama pa kayo sa isang kwarto yung mga araw na yan o hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. Sa isang pahayag ng mga kapartido ni De Lima na si Senator Franklin Drilon, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, tinawag nilang unparliamentary o hindi na ayon ang inasal ng ilang kongresista. Wala raw lugar sa Kongreso ang anilay bastos at mayabang na pagkatanong na tila raw kumukonsinti pa sa domestic violence. Maging si Vice President Leni Robredo na isa ring dating mamabatas, hindi nagustuhan ang inasal ng mga lalaking kongresista. It is a form of harassment. Kung susundan natin yung mga tanong na tinatanong, wala talaga siyang relevance sa kasong, wala siyang relevance sa investigation na kinakandak. Parang nangyari talaga slut shaming, pambabastos talaga. Pero ang chairman ng House Committee on Justice, dumipensa. Prinsipyo po ito, hindi po ito yung tinatawag nating gusto lang nating magpasikat o mag-flex ng muscles. Respeto po ang hinihingi namin sa lahat ng aming mga iniimbestigahan. Pinalutang din ni Kabayan Party List Representative Harry Roque ang posibleng disbarment case laban kay De Lima at pagtanggal sa kanya sa pwesto. Pero ayon kay Senate President Coco Pimentel, hindi basta-basta pwedeng sabihan ng isang kongresista ang Senado na tanggalin si De Lima. Very premature, kaya let us not be too excited about this. Let the House do what they have to do. Observe due process, observe proper procedure. Then give us the, give the Senate the official result of their findings. Tumanggi naman magkomento sa issue si Pangulong Duterte na isa sa mga unang nagsampubliko ng relasyon nila Dayan at De Lima. Halos kasabay ng pagsiwalat niya ng matrix na umano'y mga sindikato ng droga sa Bilibid. I cannot answer that because with indifference to our interparliamentary, I cannot criticize them. I cannot praise them. So I better keep silent. Paalala naman ng isang eksperto sa batas, hindi isang paghilitis ang pagdinig ng kamera. Kaya wala raw mapapatunayan dito. Itong pag-hearing na sinasabing ito, hindi po ito paglilitis. Oo. Hindi naman pinagbibintangan o kinakasuhan ng kung ano man dito. Kaya hindi po pinapatunayan ang kung ano mabagay. Samantala, parang naburutan naman ng tinig ang hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Jovi Espinido. Nagsabi na dahil sa pagdinig na hindi siya kilala nito. Matatandaang si Espinido ang itinuro ni Eastern Visayas Drug Lord Kerwin Espinosa na siya umunong nagpakilala sa kanya kay Dayan. Bagay na itinanggi ni Espinido. Hindi ko nga nakita yung kay Dayan pero ang dami nagtawag sa akin, nagsabi, nag-text na nag-praise the Lord daw na hindi ka dinawit ni Dayan. Talagang sinabi niya na hindi niya ako kilala. Ever since. Naninindigan si Espinido na hindi siya tumanggap ni isang sentimo mula sa iligal na operasyon ng droga.
Game of the Generals daw na may tuturing ang anay pagigipit at paninira sa kanyang kredibilidad. Sisirain ka kung makikita mo yung ikaw nagtrabaho ng mabuti, mabangga mo yung mga generals, no, mga matataas na ranggo mo. So magawa magawa na ang gawin, talagang sabihin natin na mapawala ka dyan sa grupo. John Consulta, GMA News. Tinawag ni Senator Laila De Lima na public hanging ang ginawang investigasyon sa Kamara. Ayon sa Senadora, makitid ang isip ni House Speaker Pantaleon Alvarez at walang galang sa babae. Para sa kabuang report, panoorin po natin ito. Sumiklab ang World War sa pagitan ni Senator Laila De Lima at House Speaker Pantaleon Alvarez. Makaraang tawagin ito ng kongresista na serial liar. Sa kanilang pagbuelta, tinawag ni De Lima si Alvarez na makitid ang isip at walang galang sa babae. Sa kanyang inilabas na statement kagabi, naglabas din ng sama ng loob si De Lima. Makaraang husgahan na siya ni Alvarez bago pa man ang sinasabing in aid of legislation, kuno na pagdinig sa NBP drug trade. Sinabi ng senadora na mismo ang House Speaker ang nagtulak noon para ilabas ang umano'y sex video nila ni Ronnie Dayan. Hindi rin itinatago ng dating Justice Secretary ang sama ng loob sa dating ka-live-in matapos idinitali nito ang kanilang relasyon at pagsisinungaling hinggil sa pagtanggap ng campaign fund mula sa drug lord na si Kerwin Espinosa. Inilarawan din ito ang ginawang pagdinig ng Senado na may public hanging. Ngunit tiniyak nitong balang araw ay haharapin niya ang kanyang mga kritiko. Sa iba pang balita, kapansin-pansin na hindi pagkakatugma ng testimonya sa Kamara ng dating driver bodyguard at umano'y bagman ni Senadora Laila De Lima sa testimonya naman ni Kerwin Espinosa sa Senado. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Kasunod ng litratong kuha raw sa Burnham Park sa Baguio kung saan nagkasama si Senador Laila De Lima at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa, lumutang din ang litrato ng ilang netizen na kasama rin si De Lima sa parehong lugar. Sabi tuloy ng kaalyado at kapartido ng Pangulo na si Senate President Coco Pimentel, I think it's unfair to produce a picture and say dahil sa may picture ako with this person, kakilala niya ako. Pati trabaho ko, pati negosyo ko, hindi naman siguro. Lalo na public place yung litrato, Burnham Park, that doesn't prove anything. Sabi ni Espinosa kahapon, ang ex-driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan ang nagpalapit sa kanya kay dating Justice Secretary at nagsabing pwede siyang magpa-picture. I have a lot of pictures with people I do not know. Even the name I do not know. Magkatabi kami, nagsasmile kami. Pinuntahan ng GMA News ang transient house sa Baguio na sabi ni Espinosa ay tinirhan niya noong magkita sila ni De Lima noong November 2015 na ayon kay Dayan ay naganap noong 2014. Sabi ng may-ari, pumunta at umupa sa kanila ang grupo ni Espinosa. Nagsangan ang kwento ni Espinosa at Dayan. Sabi ni Espinosa, napilitan siya sa hiling ni Dayan na Baguio meet up. Ayon kay Dayan, gusto ito ni Espinosa para makilala si De Lima at matiyak na nakukuha ng senadora ang pera. Pagpunto naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., magkaiba ang dalawa sa bilang ng bayaran at petsa. 4 na beses raw yan nangyari mula 2015 hanggang 2016 ayon kay Espinosa. Pero sabi ni Dayan, 5 beses pero noong 2014 lang dahil hiwalay at reside na siya sa DOJ noong February 2015. Hindi 2015? Wala na po kasi ako nun, sir. Okay. Ang sabi ni Kerwin Espinosa, nung first delivery, August of 2015, saan kayo nagkita? Small Bishop po. Saan? Anong floor? 5th floor po, sir. Saan yung bigayan? Doon po, sir, sa sasakyan. Kasi ang sabi ni Joby, sa kanyang testimonya, ni Kerwin Espinosa, na nung nasa 5th floor na siya, bigla kang tumawag at pinababa mo siya sa 4th floor ng Building A at doon binigay ang pera. Yung sa pinababa ko siya, sir, yun yung pang-4 na bigayan. Sabi ni Espinosa, si Dayan ang direkta niyang kausap. Pero sabi ni Dayan, si De Lima raw ang nakikipag-ugnayan kay Espinosa at dinidikta lang sa kanya kung saan at kailan magkikita. Si Secretary De Lima ang umuutos sa'yo sa tuwing may kukunin ka ng pera. As compared doon sa testimony ni Kerwin na ang sinasabi niya, ikaw palagi ang nagsiset ng date, ng petsa, ng oras,
at ng lugar na kung saan mo kukunin yung pera. Opo, sir. So, alin ang tama doon sa dalawa? Yung inuutos mo sa akin. So, hindi mo nakakausap si Kerwin Espinosa? Hindi po. Katunayan, sabi ni Dayan, dahil daw sa utos ni De Lima, kaya niya nakilala si Espinosa na akala niya ay engineer. Taliwas yan sa pahayag ni Espinosa na nakilala niya si Dayan dahil kinontak siya ni Albuera Police Chief Jovi Espinido. Walang katotohanan po ito, sir. Yung pangalawa niyong bigayan sa dampa, sabi mo. Opo, sir. E din sinabi mo rin na doon kayo nagkakilala. Yes po. May pakilala pa ba sa yung iba? Wala na po. Kaming dalawa nagkilala lang. Hindi niya ba sinabi sa'yo na ang code name ko, Batman? Hindi niya sinabi siya sa akin, sir. Yung pangatlo na wag mo na lang ako tawagin, Kerwin, Batman na lang. Marami po siyang itinatago. Inarkitekto mo yung affidavit mo para sabihin lang yung gusto mo. Kung may mga duda kay Dayan, may nag-aalangan din naman kay Espinosa. I think he has protected some, but exposed some. I don't know his reason. Because his father gave us another set of information. Ang pagkakaiba-iba ng pahayag ng mga testigo, pinuna ni Senadora Laila De Lima. Kaya hindi raw niya kailangan tugunan ang mga tinawag niyang kasinungalingan para palabas